Ganito ang mangyayari pag ang Pilipinas at ang China ay tuluyan ang magkakagera. So itong video na to, itong bibigyan natin reaction, no. So kung bago ka pa lang sa ating channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay? Itong bibigyan natin reaction video, ikakaiba na ngayon to, no. Ito yung mangyayari sa ngayon pag nagkatuluyan na magkagera ang Pilipinas at ang China. Ito yung mga nakaraan to, Ito yung pamagat na The Battle of Manila. Pinaka-brutal na bakbakan noong World War II na dahilan ng pagkawasak ng China. Ay, ng Manila pala. So ito, bibigyan natin reaction. Ito yung mangyayari, So, bibigyan natin reaction. Okay, play na natin. Noong February 3, 1945, nagsimula ang labanan sa syudad ng Maynila matapos makorner ng mga Amerikano ang puwersa ng mga Hapon sa kapital ng Pilipinas, kung saan nagresulta ito sa pagkamatay ng napakaraming inosenteng Pilipino sa syudad dahil sa napakabrutal na bakbakan at pagkawasak ng buong Maynila. Yon. Ito ang kwento ng Battle of Manila, kung saan minasak ng mga Amerikano at Hapon ng napakagandang syudad ng Manila na kilala dati sa tawag na Majestic Queen of the Pacific, ang pinakabrutal na bakbakan na naganap sa buong kasaysayan ng pangalawang digmaan sa mundo. Teka, no. Ganito, parang ganito, ini-imagine na natin, Once na nagkagera ang Pilipinas sa China, ganito mangyayari, the Battle of Manila. Dadapa, malamang dapa ang Metro Manila, no? So nakakatakot talaga. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Please also paki-subscribe kay Abiseth TV. Okay? Sa kanyang video to, bibigyan natin reaction. Okay? Sa panahong bumalik na ang mga Amerikano sa Pilipinas para tuparin ang pangako ni General Douglas MacArthur, mahigit sa 3 taon nang inuukupa ng mga Hapon ng syudad ng Maynila, ang kapital ng Pilipinas. At simula nang dumaong ang pwersa ng Amerika sa isla ng Leyte, ay tuloy-tuloy na ang pag-advance nito papunta sa kapital, kung saan umaasa ang US sa payapang pagsuko ng Imperial Japanese Forces sa Maynila. Pero ang pinuno ng mga Hapon sa Pilipinas na si General Tomoyuki Yamashita, ang Tiger of Malaya, ay hindi diniklarang open city ang syudad ng Maynila, di tulad na ginawa ni MacArthur noong 1941, dahil dito sigurado nang ikinundina ng mga Hapon ang buong syudad na mas kilala sa tawag na Pearl of the Orient, kasama na ang lahat ng mga taong naninirahan sa syudad. Kung tignan nyo naman, to. Talaga napakalaking gulo, no, pag nangyari ang gera talaga, no, between Pilipinas at China. So itong ating pa naman mga kagamitan sa ating armed forces, talaga mahina pa. So talagang magkakaganyan talaga 'yon. Sa mga panahong ding yun, ang mga higit sa 1 milyong populasyon sa Maynila ay 3 taon na ring nagdurusa sa brutal na pamamalakad ng mga Hapon sa buong syudad. Pagwasak nito sa ekonomiya na dahilan sa kakulangan ng pagkain sa lugar na nagresulta sa pagkamatay ng ilang daang katao kada araw dahil sa sobrang gutom. Kaya kahit anong klaseng pwedeng mapakinabangan ay binebenta ng mga Pilipino para lang makakain. Ganyan pala, no? Pag once na nagkagera na talaga sa Pilipinas, parang ganyan ang mangyayari sa atin, no? Magugutom, gutag-gutom talaga. Sinadya ito ng mga Hapon dahil ang Pilipinas din ang may pinakamalakas na resistance movement laban sa kanila, at alam ng mga Hapon na napaka-loyal ng mga Pilipino sa Amerika. Kaya kahit napahirapan sila ng pahirapan ay hindi pa rin namamatay ang kanilang pag-asa na darating ang araw na magbabago ang lahat sa pamamagitan ng mga Amerikano.
na siyang magliligtas sa kanila sa sitwasyong yon. Noong una pa naman, no, talaga yung mga Pilipino talagang umaasa na talaga sa Amerikano pagdating sa military force, no? Kaya noong January 31, 1945, ang commander ng 1st Cavalry Division na si Major General Vernon D. Mudge ay nakatanggap ng direktang utos mula mismo kay MacArthur na nagsasabing pumunta ka sa Maynila at palayain mo ang mga internees sa Santo Tomas at kailangan makuha mo ang palasyo ng Malacanang pati na ang legislative building. Pero walang kaalam-alam ang mga Amerikano na hindi pala basta-basta isusuko ng mga Hapon ng Maynila kung saan puno ng mga buildings na gawa sa kahoy ang buong syudad at Tindi, no? Tindi ng mga Hapon, no? Nung sinaunang panahon, no? Matatapang din. napakaraming populasyon nito. Pero karamihan sa puwersa ng mga Hapon ay umatras pa norte sa Baguio dahil pinaplano ni Yamashita na magsagawa ng isang coordinated campaign sa Northern Luzon laban sa US at Filipino guerrilla forces habang naghahanda naman ang Japanese home island para sa darating na Allied invasion. Inutos ni General Yamashita sa kanyang mga sundalo na mula sa Shibu Group na kailangang wasakin nila ang karamihan sa mga importanteng building sa Maynila, pati na ang lahat ng mga strategic na tulay at evacuate ang buong syudad bago dumating ang mga Amerikano. Pero nako, ayun pala, no? Talagang plano ng mga Hapon na wasakin. Yung padapain talaga ang buong syudad ng Maynila. si Admiral Sanji Iwabuchi, ang commander ng Japanese Imperial Navy 31st Naval Base Force, ay sinuway ang utos ni Yamashita at gustong makipagbakbakan hanggang sa huling hininga laban sa mga Amerikano at Filipino guerrilla na paparating sa syudad ng Maynila. Dahil dito, mahigit sa 12,500 na sundalo ni Admiral Iwabuchi ay nanatili sa Maynila kasama ng mahigit sa 5,000 army sympathizers o mga Pilipinong traidor. Ayon pa sa pahayag ng Admiral na sila daw ay nagpapasalamat sa oportunidad na pagsilbihan ang kanilang bansa sa magaganap na labanan kung saan haharapin nila mga kalaban ng walang pag-alinlangan, banzai para sa emperador. Kaming lahat ay handang mamatay sa labanan. Pero ang totoo ay gusto Tindi, no? Tapang talaga, malulupit talaga itong mga Hapon, no? lang talagang ibalik ni Iwabuchi at iangat muli ang kanyang puri na bumagsak matapos sa kanyang kahiyahiyang pagkatalo sa Guadalcanal na 3 taon na ang lumipas. Kaya gusto nitong magpaiwan sa kapital ng Pilipinas para magpakita ang gilas sa kanilang emperador. Samantala, si General MacArthur ay determinadong makuha ang kapital ng Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang 200,000 na sundalo dahil sa natural harbor ng Maynila na napaka-importante sa kanilang naval force para sa kanilang support combat operations. At higit sa lahat ay para mapalaya nila ang 6,000 mga Amerikano at mga allied na bilanggo sa campus ng Universidad ng Santo Tomas na ginawang internment camp ng mga Hapon. At hindi. Nang marating ng mga Amerikano at Filipino guerrilla forces ang Maynila sa buwan ng Pebrero, nagsimula kaagad ang brutal na bakbakan sa syudad. Sa loob ng isang buwan, napaka-brutal ng labanan sa pagitan ng mga Hapon at Amerikano kung saan naipit ang mga inosenteng sibilyan sa loob ng syudad. Inutos pa ng Tokyo na patayin ang mga prominenteng residente sa Maynila na nagresulta sa pagkamatay ng napakamaraming inosenteng sibilyang Pilipino sa syudad. Ayan, tingnan nyo naman. Pag nagkaroon ng gera, ayan, maraming mamamatay talaga mga guys, no? So talaga nakakalungkot pag nagkagera ang Pilipinas at yung China. So ito pa lang parang ini-imagine ko na, no? Mag-imagine din kayo, no? So ito, no, na ang mangyayari pag gano'n, talagang magulo talaga. Bago masecure ang mga Amerikano ang syudad, nakilala na ngayon sa tawag na The Manila Massacre. Nako! Noong February 3, ang puro patayan ng patayan sa Manila, no? Ganyan ang mangyayari. Pag hindi nagpa-dahos-dahos ang gobyerno ng Pilipinas sa ngayon sa China. US 1st Cavalry Division ang unang dumating sa syudad ng Maynila kung saan nakuha agad nila ang tulay sa Tulyahan River
Pagkatapos ay bumagsak kaagad sa kanilang kontrol ang palasyo ng Malacanang. Samantala, ang squadrons ni Brigadier General William C. Chase ng 8th Cavalry ay binamunuan ang pag-atake sa Santo Tomas. Sa sumunod na araw, 1,000 American prisoners ang napalaya ng mga Amerikano sa Bilibid Prison sa Muntinlupa ng 37th Infantry Division sa pamumuno ni General Robert S. Beitler. Samantala sa Santo Tomas, napasok ng 1st Cavalry Division at ang mga Filipino ang gate sa universidad sa pamumuno ng guerrilla captain na si Manuel Colayco. Pero napatay si Colayco sa bakbakan, pero dahil sa kanyang kabayanihan ay tuluyan ang napasok ng 44th Tank Battalion ng compound ng Santo Tomas. Hinostage naman kaagad ng mga Hapon ang natitirang mga internees sa loob ng universidad. Pero noong February 5, pumayag mga Hapon na pakawala ng kanilang mga hostages kapalit ang paglabas nila sa compound para mag-regroup sa bahaging south ng syudad. Pero sinalubong ang puwersa ng mga Hapon malapit sa palasyo ng Malacanang. Sa sumunod na araw, nagbigay ng pahayag si General MacArthur na bumagsak na daw ang Maynila, pero hindi pa doon magtatapos ang labanan, kundi simula pa lang ito ng napakabrutal na bakbakan sa syudad. Matindi. Nagsimula namang mag-advance pa south ang puwersa ng US mula sa Santo Tomas, pero hinarang sila ng mga Hapon sa Ilog Pasig ng wasak. Biro mo yan, no? Ganyan ang mangyayari, no? Pag nagkagera ngayon sa Pilipinas, baka mas masahol pa. Ng mga Hapon ng Quezon Bridge na dahilan sa pagkahinto ng pag-advance ng US sa lugar. Kaya hinati ni General Griswold ang Northern Manila sa dalawang sektor. Ang 37th Infantry Division ay nag-advance pa south, habang pais naman ang 1st Cavalry Division kung saan sinundan ito ng napakatinding bakbakan sa iba't ibang lugar ng Maynila. Puro bakbakan talaga. So talagang tagutom yan. Tingnan nyo, nakadapa ang buong syudad. Baka hindi lang pag nagkagera ang Pilipinas at ng China, hindi lang Maynila, no? Buong Metro Manila nakadapa. Gutom ang mga tao, maraming patay. Sa tindi ng bakbakan, unti-unting nawasak ang syudad bawat araw na madaanan ng mga Amerikano dahil sa palitan ng pagpapasabog ng mga Amerikano at Hapon gamit ang kanilang mga basukas, artillery, mga tangke ni gera, kung saan mahigit sa 100,000 na Pilipinong sibilyan ang naipit sa labanan. Pero noong February 17, napalaya ng mga Amerikano at Filipino guerrilla force ang 7,000 civilians sa Philippine General Hospital. Biro mo niya, no? Philippine General Hospital. Ang tagal na pala niya, no? Noong World War II pa pala yan. Sabing yun, ang commander ng Shibu Group na si General Shizu Yokoyama ay nagutos kay Iwabuchi na i-evacuate na ang syudad para sa kanilang kaligtasan. Pero pumalpak si Iwabuchi na ipatupad ang utos, kaya natrap ang 6,000 na natitirang puwersa ng mga Hapon sa loob ng syudad. Sa mga sumunod na araw, iilan pang mga importanteng building sa Maynila ang bumagsak sa kontrol ng mga Amerikano. Tignan nyo, ayan, Metro Manila noong panahon ng World War II. Talagang wasak-wasak. Samantalang natitirang mga Hapon na natrap sa syudad ay pumasok sa walled city ng Intramuros at noong February 22 ang Legislative Building, Finance at Agricultural Building pati na ang Intramuros na lang ang natitirang lugar na kontrolado ng mga Hapon. Kaya sa sumunod na araw, alas 7:30 ng umaga, binomba ng mga Amerikano gamit ang kanilang artillery ang mga natitirang lugar na kontrolado ng kalaban. Nagpatuloy ang bakbakan sa loob ng 3 araw. Pero noong February 26, si Admiral Iwabuchi kasama ang kanyang mga officers ay nagpakamatay roong kanilang ritual na seppuku. Dahil alam nilang wala ng pag-asa ang kanilang pagkikipaglaban sa mga sumunod na araw, dahan-dahang bumagsak sa kamay ng mga Amerikano at Filipino guerrilla ang natitirang lugar na okupado ng mga matindi ng mga Hapon, no? Talagang magpapakamatay na lang pag alam nilang matatalo sila. Hapon. At noong March 3, tuluyan ang bumagsak sa kontrol ng Amerika ang syudad ng Maynila. Pero ang resulta sa labanan sa Maynila ay napakatindi. Ang pinakagrabing urban warfare na naganap sa Pacific at ang pinakanawasak na syudad sa panahon ng World War II, pumapangalawa sa Warsaw, Poland, at mahigit sa 100,000 Pilipinong sibilyan ang namatay. Sa bakbakan, ang dating kilalang Venice of the East ay winasak na mga artillery bombings ng magkabilang puwersang naglalabanan sa syudad. Namatay naman. Tingnan nyo naman, wasak buong Metro Manila. Noong panahon, noong panahon ng World War II.
ng lahat ng sundalo ni Iwabuchi ang 16,000 na sundalong Hapon sa syudad. At noong September 2, 1945, nahuli ng mga Amerikano si General Yamashita sa Cordillera sa tulong ng mga higurot at inilipad ito papunta sa syudad ng Baguio para formal na pirmahan ang pagsuko ng mga Hapon sa American Forces sa Pilipinas sa Camp John Hay noong September 3, kung saan lilitisin ang Tiger of Malaya sa syudad ng Maynila at mahahatulan ng kamatayan dahil sa war crimes. Malupit. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiseth TV para... Okay, no? So, ito, nakita natin, ito ay konting balik tanaw sa kasaysayan, nung panahon ng World War II. So, pwede rin mangyari din yan sa ngayon, no? Between China and Philippines. So, nakakatakot, no? Nakakatakot magkaroon ng gera. So marami kasi mga Pilipino sa mga nangyayari ngayon na gusto magkagera kasi nga naawa na sila sa mga sitwasyon na mga sundalo natin sa West Philippines ngayon, no, na laging inaapi, lagi na lang hinaharas na na hinaharas sa ating teritoryo. So maraming mga netizens na talaga gusto na ng gera, pero hati pa rin ang opinion, no. Kumpara sa atin, wag naman sana magkagera, no. Ganyan ang mangyayari sa atin pag nagkagera. So hindi naman tayo agad tutulungan ng Amerika, no. Kasi kumbaga aprobahan pa ng kanilang kongreso, ng kanilang gobyerno, no, bago tayo tulungan. So matagal 'yun, no. Matagal bago ma-invoke ang Mutual Defense Treaty ng Amerika at Pilipinas. Kasi aprobahan pa ng ng gobyerno ng Amerika. Hindi yung basta yung sinabi na invoke na ang MDT, Mutual Defense Treaty, ayun, bakbakan na kagad. Hindi gano'n, no? Hindi gano'n. Kailangan pag-uusapan pa ng Amerika, ng buong Kongreso ng Amerika. So habang hindi pa naaprubahan ng Kongreso ng Amerika, nagbabakbakan ng Pilipinas at China. So talagang baka ilang araw lang dapa na ang buong Pilipinas, gutom na sa lalakas ng puwersa ng China, no. So sana nga hindi muna magkagera, nakakatakot. So hanggang dito na lang tayo mga guys, no. So kung nagustuhan niyo yung mga ganitong reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel para makagawa pa tayo ng mga maraming video na ganito. Okay?